Isang pro LoL player, nagpagawa sa akin ng computer sa halagang 100,000. Kumita lang ako sa kanya ng 79,000. Isang magandang babae, nagpagawa sa akin ng motorsiklo sa halagang 500,000. Kumita ako ng 488,000. Maging si Mr. Lay ng isang malaking kumpanya ay dumating dahil sa kasikatan ko. Gusto niyang magpagawa sa akin ng kotse sa halagang 10 milyon. Sa huli, tinubuan ko siya ng 9,800,000. Pagkatapos noon, lumapit sa akin ang militar ng Longbow. Gusto nilang gumastos ng 200 milyon para lang pagawin ako ng tangke. Naisip ko, hindi naman siguro ako ganoon katapang para patungan pa kahit ang pera ng Longbow, di ba? Nagpigil ako ng kaunti, kumita ako ng 180 milyon. Hoy, bata ka, may lakas ka pa talagang loob na pagkakitaan ng pera ng Longbow. Pero matapos suriin ang lakas ng tangke. Hoy, Faye, mayroon pa akong isang order dito na nagkakahalaga ng 600 milyon. Asikasuhin mo kapag may libre kang oras, ha? Napangiti ako at sinabing, hindi ka naman siguro mag-aalala kung tatubo ako ng konti lang, di ba? Dahil sa pagpapatong sa presyo ng customer lang ako makakakuha ng mga puntos. At tanging sa pamamagitan lamang ng mga puntos, ma-upgrade ang manufacturing system ko. Noong kakakuha ko lang ng system, halos mamanhid na ang buong katawan ko sa sobrang pagkabagot. Dahil sa inip, napadpad ako sa isang livestream para maghanap ng pagkakakitaan. At sa sandaling iyon, ang dating pro player, na si Zishi ay nagninit-nit, kung hindi lang dahil sa bulok kong computer na to. Naglag kasi kanina, pa-solo kill ba ako kay Bayan? Si Zishi, na gustong-gustong makabawi, sa tulong ng pang-uudyok ng kanyang mga manonood, ay matagumpay na natalo ng 3 pang beses. Tuluyan nang nasira ang diskarte ni Zishi. At ang mga manonood, lalo pang ginatungan ng sitwasyon. Sabi ko na nga ba anong galing naman ang meron kay Zishi? Nang mga sandaling iyon, isang manonood na nagngangalang Palaka ang nagsalita, Zishi, huwag mong pansinin yung mga basher mo. Naniniwala ako sa'yo, na naglag talaga ang computer mo. Kung magpapalit ka ng computer, tandaan mo, ako ang hanapin mo. Bibigyan kita ng 20% na diskwento. Hahaha, magpapalit ng computer. Hanapin si Palaka, sa 30,000, 28,000 lang ang tubo niya. Naku, ako yata ang puntirya. Admin, pakikick out nga yung Palaka sa livestream room. Sa pagkakataong ito, siguradong maghahanap ako ng isang tech expert para magbuo ng computer. Para makita ninyo kung ano ang tunay na galing. Habang sinasabi ito, nagsimula siyang maghanap sa livestream hall. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Zishi. Super God Creation Shop, tutuperin ang lahat ng iyong imahinasyon. Ito na yun, gusto kong maging Super God. Habang sinasabi ito, isinulat niya ang kanyang mga hiling sa order form. Gusto ko ng isang PC na kapag naglalaro ng LOL, pararating ko ang estado kung saan iisa na lang kami ng PC. Yung tipong kayang suntukin si Bayan, at sipain si Lee Yuanhao. Mayroon akong team ng mga abogado bilang backup. Kung hindi mo kaya, huwag mong tanggapin ang order ko. Nang makita ang order message ni Zishi, hindi na napigilan ng mga manonood sa livestream. Nagsusulat ka ba ng nobela dyan? At may iisa na lang kami ng PC ka pang nalalaman. Bakit hindi mo pa sabihing isang suntok para wasakin ang tarangkahan ng langit? Ang kailangan mo yata ay hindi computer, kundi yung tarangkahan ng langit. Ano to? Magic item. Sino naman ang maglalakas loob na tumanggap ng order na to? Teka, tinanggap talaga ng may-ari, at tinanggap niya agad-agad ang order. Grabe, baliw na yata itong may-ari. Pati ganito ka-imposibleng request, tinanggap niya. Ang halaga ay 100,000. Baka mamaya, ay mando pa sila ni Zishi ng fraud. Sapat na ang halagang yan para makulong siya, di ba? Kulong. Sa pagkakataong to, kulong talaga itong may-ari. Ako, nawala pa ni isang order. Sa sobrang walang ginagawa, parang mangangalawang na ako. Pero nang makita ko ang mga hiling sa order ni Zishi, kalmadong-kalmado naman ako. Kahit na ang system sa unang stage ay mayroon lang Class 2 Civilian Goods Manufacturing Skills. Kasama na rin doon ang Computer Manufacturing Technology. Matapos makita ni Zishi ang reply ko, saglit siyang natigilan. Walang tigil din ang pag-agos ng mga komento sa livestream. Medical report. Para saan naman ang medical report na hinihingi ng boss na to? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa ng medical report para lang magbuo ng computer. Binigyan ni Zishi ang mga manonood sa livestream ng isang mapanuyang tingin. May naiintindihan ba kayong mga to? Ito ang tinatawag na profesional. Pagkatapos kong ibigay ang physical test data ni Zishi sa system, agad akong nakatanggap ng feedback. Ang angkop na sukat ng reaksyon para kay Zishi ay nasa bandang 218. Ang processing speed ng CPU ay 0.00058 milliseconds. Sa madaling salita, ang mga galaw mula sa kamay ni Zishi, papunta sa hero sa computer, ay may bilis na 0.00098 milliseconds para makompleto. Ay kahirapan, pero hindi naman ganoon kalaki. System, buksan ang super laboratory. Natanggap ang utos ng host. Nagbubukas na ang laboratory. Tiningnan ko yung nasa sulok na matagal nang sirang second-hand na computer. Sa aking paningin, lumitaw ang presyo nitong 126 na piso. Isang order na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kung ibabawas ang gastos na 126, makakakita ako ng mahigit 79,000 para buksan ang ikalawang yugto ng system. Sapat na ang 80,000 puntos. Matagumpay nang nabuksan ang super laboratory. Sa kasalukuyan, ang Phase 1 laboratory ay may time ratio na 5:1.
Ang 5 araw sa loob ng laboratory ay katumbas ng 1 araw sa totoong mundo. Sa ngayon, mayroong 2 pagpipilian para magamit ng host. Ang una, tuluyang pumasok sa super laboratory. Hindi tatanda ang host sa loob ng laboratory. Ang ikalawa, ang kamalayan lang ang papasok. Sa super laboratory, ang katawan sa labas ay tatanda kasabay ng paglipas ng panahon. Kung mag-upgrade ang system, ang time ratio ay tataas sa 100 sa isa. Kung ganoon, hindi ba't ang 1 taong pananatili sa laboratorio ay katumbas lang ng wala pang 4 na araw sa totoong mundo? Tuwang-tuwa kung isinara ang pinto ng shop. Yakap-yakap ang sirang computer na iyon. Pumasok ako sa super laboratory. Sa loob ng laboratorio, hindi ko kailangang kumain o matulog. Palaging puno ng enerhiya ang aking diwa. Pakalipas ang 3 araw, graphics card, motherboard, CPU, hard drive. Matagumpay kong nagawa ang lahat ng ito. Ang manufacturing score, perpektong 10 puntos. Ang pagkagawa nito, 10.9 na puntos. Naisip kong masyadong matagal gawin ang memory. Kaya medyo minadali ko lang. Kung sana'y tatagal ito ng 20 taon. Ngayon ay tatagal na lang ito ng 10 taon. Total, ang isang computer na magagamit ng 5 hanggang 6 na taon ay maituturing ng matagal. Noong pumasok ako sa laboratorio, alas 9 na ng gabi. Ngayon ay alas 11 na ng umaga. Sa totoong mundo, mahigit 10 oras lang ang lumipas. Ipinadala ko ito sa address na iniwan ni Zishi. Alas 6 ng gabi, ang mga kaibigan na nakatanggap ng paalala sa live broadcast ay nagsidatingan sa livestream room ni Zishi. At nang makita nila ang pamagat na dumating na ang bagong computer, nagkagulo na sila. Naku po, ang bilis naman. Totoo ba tong bagong computer na to? Wala pang 1 araw, nabuo na ang computer. Pero abangan pa rin natin ng kaunti. Tutal, gumastos si Zishi ng 100,000. Tuwang-tuwang kinusat ni Zishi ang kanyang mga kamay. Mga kapatid, sabay-sabay nating saksihan ang pagdating ng bagong computer. Sa sumunod na segundo, ang ekspresyon sa mukha ni Zishi ay tuluyang nanigas. Nasaan na ang makulay at astig na case? At nasaan na ang 28 pulgadang curved screen? Tinitigan ni Zishi ang case na puno ng alikabok. Kumaibat ng 2 beses ang kanyang mga talukap. Tito Wang ba to? Nascam ako ng 100,000 sa pagpapagawa ng computer. Hindi ko naman habol na ibalik niya ang pera. Gusto ko lang malaman kung yung gumawa ng computer, yung may-ari, ilang taon makukulong. Ang mga manonood sa livestream ay hindi na rin napigilan ng pagtawa. Hahaha, hindi ko na kaya. Hayaan niyo muna akong tumawa ng 3 minuto. Gustong-gusto ko talagang nakikitang napipikon si Zishi. Sa totoo lang, kahit sino naman ang malagay sa sitwasyon niya, hindi yun kakayanin. Itong computer na to, kahit sa junk shop, baka hindi mo na mahanap, no? Mukhang kapag magpapabuo ng computer, kay Frog pa rin talaga dapat. Sa 30,000, 28,000 lang daw ang tubo niya. Itong swap ang na may-ari ng shop na to, sa 100,000. Ang lakas ng loob na tubuan si Zishi ng 99,000. Ngayon, sa wakas naiintindihan ko na, kung bakit itong manlulokong may-ari na to ay humingi ng medical report kay Zishi. Natakot pala siyang baka himatayin si Zishi doon mismo. Pagkababa ni Zishi ng telepono, halos madurage na ang kanyang bagang sa panggigigil. Kapag hindi kita naipakulong, hindi liwa ang apelyido ko. Habang sinasabi yan, nangingilid ang luha niyang kinuha ang computer na binili niya sa halagang 100,000 piso. Ang insidente ng pagkakaskam ng 100,000 ay nakakuha ng seryosong atensyon mula sa platform. Nagpadala pa sila ng mga staff sa livestream niya para mangalap ng ebidensya. At ang kailangang gawin ni Zishi ngayon ay i-test ang performance ng computer na natanggap niya para masuri ng mga staff kung gaano kalaki ang naloko sa kanya mula sa 100,000 niya. Biglang natigilan si Zishi. Teka, parang may mali. Paanong itong bulok na computer ay bumukas agad? Hindi makapaniwala si Zishi kaya pinatay niya itong muli at pinindot ulit ang power button. Ang mga manonood din sa livestream ay tutok na tutok sa screen. Diyos ko, anong klaseng boot speed yan? Isang kurap lang, bukas na agad model. Paano mag-boot up ang isang magandang computer? Umaabot din siguro ng 6 hanggang 7 segundo, di ba? Napalunok si Zishi at sinabing, hindi 7 segundo, at hindi rin 6 na segundo, kundi 4.68 segundo. Tama ba ang narinig ko? 4.68 segundo. Ang boot up speed ng bulok na computer na ito, hindi kaya. Kayang-kaya niyang lampasan ang lahat ng ibang computer. Narinig ko na ang pinakamabilis na boot up speed ay 5 segundo. Pero ang mabilis na pag-boot up ay hindi nangangahulugang maganda ang performance ng computer. Sa tingin ko, malamang ang computer na ito ay maraming kulang na component kaya napakabilis. Posibleng isa lang itong empty shell na computer. Empty shell na computer. Kaya pala ganun. Kawawa naman si Zishi, kahit 1 segundo lang. Sinuntok ni Zishi ang mesa. Sinabi na kanina ng abogado, 30,000, 3 taon. 100,000, 10 taon. Sa bawat 10,000 idinagdag niya sa panloloko, 1 taon din ang ay dadagdag sa pagkakakulong niya. Sa sandaling iyon, nag-download si Zishi ng isang computer benchmarking software. Teka, parang may mali. Kung mabilis ang pag-boot up ng computer na ito dahil may mga kulang na component. Bakit ang bilis din ng pag-download ng software? Bakit napakabilis? Huwag mong sabihing mali na naman tayo ng hula. Hindi talaga dapat husgahan ng computer na ito sa itsura. Tiningnan ni Zishi ng masama ang mga comment. Anong pinagsasabi niyong di dapat husgahan sa itsura?
Naka-gigabit dedicated line kasi. Paanong hindi bibilis? Bakit parang iba itong benchmark ng software sa gamit ko? Processor, unknown. Graphics card, unknown. Memory, unknown. Hard drive, unknown din. Bakit 4 na unknown? Ibig sabihin ba'y hindi ito ma-detect na may kaugnayan sa anumang brand? Baka naman kahit generic brand, hindi pa to maituturing. Grabe, magkano kaya ang sinindikat ni Shenfei kay Zishi para dito? Teka, tingnan nyo dali ang score section sa baba. Score 5,067,854. Graphics card 3,078,541. Memory 255,412. Hard drive 701,576. Total score 9,123,383. Nagkakamali ba ang mata ko o nananaginip ako? Pagkakatanda ko, yung computer na may pinakamataas na benchmark score sa buong bansa. Ilang milyon lang ang score, di ba? Nagkamali kaya ang scoring software? Parang laro-laro lang tong score na to. Huminga ng malalim si Zishi. Binuksan niya ang LOL. Malalaman mo kung maganda ang computer kapag sinubukan mo na. Hindi nagtagal, nakahanap na ng laban si Zishi. Putep, alam nyo ba kung sino ang top laner ng kalaban? Si Bin. Si Chen Zibin ng BLG Professional Team. Abangan na lang nating Modorage si Zishi. Galing lang sa World si Bin. Kapag nakalaban si Bin, baka maging bano siya. Umuso si Zishi. Si Bin lang naman pala. Pangit lang kasi yung computer ko dati. Kung hindi lang, wag na nating pag-usapan si Chen Zibin. Kahit pa yung batang si Jiang Chenglu ang dumating, wala ring magagawa. Nang marinig ito ng mga viewers sa stream, bigla silang napatawa ng malakas. P-Brigade, humanda. Sino ang may dilaw dyan? Dali, ihian nyo si Zishi para magising. Yung mga may diabetes, sa likod muna. Hindi natin pwedeng hayaang makatikim ng matamis si Zishi. Nang magsimula ang lane ng face, hindi na mapakali ang mga viewers. Ang pino ng mga galaw ni Zishi. Ngayon lang nila ito nakita. Ipinakita ni Zishi ang paninindigang mas gugustuhin pa niyang mamatay nang nakatayo. Kaysa tumakas pabalik sa ilalim ng tore. Nagsimula siyang makipagbakbakan kay Bin sa level 1. Bigla niyang napansin na ang paglalaro sa computer na ito. Mas mataas ng isang antas kaysa sa dati. Ang bawat basic attack ay isinasabay ng maayos. Napakakinis gamitin ng mga skill. Grabe, namamalik mata ba ako o nananaginip? Talagang na solo kill ni ZZ Isatay si Bin sa level 1. Ang lupit ni Master Tai. Mag-comeback ka na, Master Tai. Sa kondisyon mong yan, ang manalo ng World Championship ay parang katuwaan lang. Lalong gumagaling si ZZ Isatay habang tumatagal ang laban. Siya lang mag-isa ang bumuhat sa 4. Nakakampi para manalo sa larong ito. Bin, huwag kang panghinaan ng loob. Mukhang may kinalaman ito sa bagong computer ni ZZ Isatay. Pumunta ka sa livestream ni ZZ Isatay. At makikita mo, samantala, sina Uzi, Xiaohu, at ang iba pa ay narinig ang tungkol dito. Lahat sila ay nagmadaling pumunta sa livestream ni ZZ Isatay. Nakaupo si ZZ Isatay sa harap ng computer. Matagal bago siya nakabawi sa pagkabigla. Ang pagiging isa ng tao at makina na basta niya lang sinabi ay talagang naisakatuparan ng computer na ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tito Wang, handa ka na bang kasuhan si Shenfei? Huwag, huwag, huwag. Si Shenfei, parang tunay ko na yang kapatid. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, basta itong computer na ito, 100,000 ang halaga. Sulit na sulit talaga ang pera. Sinubukan niya ito sa isang malaking laro. Grabe, kahit yung fan sa heatsink ay hindi man lang umikot, hindi umiikot ang fan. Patunay lang na ang workload ng CPU ay malayo pa sa limitasyon nito. Akala ko aabot na sa limitasyon ng computer. Ni hindi man lang pala ito nakaramdam ng hirap. Ang mga manonood sa livestream ay sunod-sunod ding nag-comment, kaya pala ang ginawa ni Kuya Fei. Grabe, ang galing ng computer na to. Alam kong nagkamali ako. Kuya Fei, patatawarin mo ako, di ba? Ang galing ni Kuya Fei. Si Kuya Fei talaga ang tech god ng ating Dragon Country. Hapon na ako nagising kaya antok na antok pa ako. Binuksan ko ang cellphone ko. Bigla kong nakita ang pwesto ng livestream room. Para itong sumakay sa rocket at sumirit agad sa unahan. Naisip ko rin na ang binuo kong computer para kay Zishi ay makaka-attract ng kaunting traffic. Hindi ko inasahan na magiging ganito katindi ang epekto. Mukhang ngayon, hindi ko na kailangang problemayan. Ang mga puntos na kailangan para sa system upgrade. Congratulations, host, kumpleto na ang naipon mong puntos. Nag-upgrade na ang system sa second stage. Na-install na ang encyclopedia ng Class 1 Civilian Products. At ang teknolohiya nito sa iyong utak. Kasama rito, pero hindi limitado sa mga aircon, kotse, cellphone, at iba pang high-precision manufacturing. Sa totoo lang, ang interesado ako ay ang third stage ng system. Ang military-grade manufacturing. Pero para mag-upgrade mula second stage papuntang third stage, kailangan ng 10 milyong puntos. Napabuntong hininga ako, kahit na kumita pa ako ng 100,000 puntos araw-araw, aabutin pa rin ako ng 100 araw. Tiningnan ko ang mga bagong order sa backend. Halos lahat ay para sa pag-assemble ng computer. Ang pinakamataas ay 150,000 lang. Pwede bang gamitin nyo naman ang imahinasyon ninyo? Hindi lang ako marunong gumawa ng computer, no. Basta kaya ninyong isipin. Kaya kung gawin, biglang may lumitaw sa backend. Isang order na nagkakahalaga ng 500,000. Samantala, nagkagulo na sa livestream room ni Ate Hai.
Hala, lahat ay nagpapagawa ng computer kay Kuya Faye. Tapos ikaw, magpapagawa ng motor sa kanya. Haha, feeling ko itong matandang babaeng to. Gusto lang makisakay sa kasikatan ni Kuya Faye. Sige lang, makisakay ka. Balang araw, madidisgrasya ka sa ginagawa mo. Sumama ang mukha ni Hai Xiaomei habang nakikita ang mga comment ng viewers. Huwag niyo akong tawaging matanda. 27 pa lang ako ngayong taon. Gusto ko talaga ng mga motor. Pero ayoko ng mga nasa market ngayon. Yung mga pangkaraniwang motor. Tapos sasabihin niyo pa na nagpapapansin lang ako. Anong ipinapansin ko, Aber? At sa mga sandaling iyon, ang mga netizen ay sunod-sunod na namang nag-comment. Naku po, tinanggap ni Kuya Faye ang order ng matandang babae. Baka nagkamali lang ng pindot si Kuya Faye, no? Sa tingin ko, hindi siya nagkamali ng pindot. Inatake na naman ng kabaitan. Hahaha, tumpak yung Brad sa taas. Ang lupit ng mga PC na binubuo ni Kuya Faye. Pero yung itsura, basura talaga. Ang mura-mura lang naman ng computer case. Ayaw man lang gastusan ni Kuya Faye. Tiningnan ko ang mga request sa order ni Hai Xiaomei. Kuya Faye alternasyon. Gusto ko po sanang magpa-assemble sa'yo ng motor. Sabi ng mga kapwa ko rider, ang mabilis sa kurbada ang tunay na mabilis. Pero hindi po ako marunong sa mga kurbada. Kaya gusto ko po ng motor na mabilis sa diretso. Kung mas mabilis, mas maganda. At saka, babae po ako, ha? Kailangan ni Kuya Shenfei na gawin yung motor. Na ang ganda-ganda ng itsura. Love you po. Pagkatapos kong basahin ang message ni Hai Xiaomei, nagsitayuan lahat ng balahibo ko. Kasi naman, isang dalagita ang magmamaneho ng motor. Plano kong unahin ang stability. Hindi pwedeng dahil lang sa isang maliit na bato sa daan ay ikapahamak niya. Syempre, kailangan ko ring siguraduhin ang bilis. Mukhang mababawasan ako ng malaki ngayon. Mula sa bodega ng mga materyales, kinuha ko. Ang lahat ng kailangan para sa pagbuo ng motor. Sa kabuuan, umabot ito ng 12,000. Ang sakit sa bulsa tingnan ang numerong yan. Kasi naman, 12,000 puntos din to. Mabilis kong ginawa ang frame ng motorsiklo. Ang makina at ang transmission ay siguradong kailangang gawin ng maingat dahil silang dalawa ang magtatakda ng bilis ng motorsiklong ito. Kailangan ding pagbuhusan ng maraming effort ang itsura nito. Pagkalipas ng halos 15 araw, tiningnan ko ang sarili kong ginawang motorsiklo at napangiti ako ng may kasiyahan. Ayon sa pagsusuri ng system, nakuha ng host sa paggawa nito ang perpektong 100 puntos. Pagdating sa body ng motorsiklo, ang pag-unawa at kakayahan ng host ay lumagpas na sa limitasyon. Gantimpala para sa host, 100,000 puntos. Mukhang hindi naman pala mapanlamang ang system, no? Nakakapagbigay pa pala ng mga sorpresang reward. Dati, ang time ratio sa loob ng laboratorio, kumpara sa labas ay 5 sa 1. Pagkatapos ng second phase, umabot na ito sa nakakagulat na 30 sa 1. Ang 15 araw ay katumbas ang ng kalahating araw sa totoong mundo. Inayos ko ang motorsiklo at agad na ipinadala kay Hai Xiaomei. Tingnan niyo ang title ng livestream room ng matandang yan. Dumating na raw ang bagong motorsiklo galing kay Kuya Faye. Wow, 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 wow,